The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ang leksyon today, ang ating katanungan para sa ating What's on Your Mind contest today. Brad Jeff, mabuhay ka. Happy Thursday payday. And happy birthday, Brad Jeff. Marami na magtatanong, Brad. Kala ngayon na eh. Maraming salamat. Good morning po sa inyo lahat. Good morning, Ted at Cha. Pastor. Inahanap ka nila si Josh ko. Nanguwishi. Hindi makapag-start ng araw nang hindi napapakinggan si Pastor. Yan, Eto na, para Pastor din si Jeff. Attorney Junjun Salazar. Good morning po, Attorney At kay Junjun. Manong Tuts Almasan, Ayan. araw-araw ito. Okay, Brad, go ahead. It's all yours. Well, Brad Ted, we've been talking about building our faith. Kaya po, may isang bulag na dinaanan ni Jesus papuntang Jericho. Okay? And then siya'y padaan na ron. And then there's this guy na pangalan ay Bartimaeus. Okay? Nang marinig niyang daraan to si Jesus, siguro kahit bulag siya, naririnig niya mga usap-usapan na isa tong miracle working Messiah, prophet, kung ano man. Pero hindi siya hindi nahadlangan yung pagiging kanyang bulag. Sumigaw siya ng malakas na malakas. Sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Alam mo, sabi ng mga tao sa paligid, pinagsabihan, hoy, tumahimik ka. Okay? Huwag kang maingay, daraan ng Mesaya. Ang ginawa pa nitong bulag, lalo pa niyang nilakasan yung pagsigaw. Anak ni David, maawa po kayo sa akin. Alam mo, ginawa ni Jesus. Tumigil po si Jesus at sinabi sa kanya, tawagin niyo nga yung bulag, and then sinabi, lakasan mo loob mo, tumayo ka, dahil pinapatawag ka ni Jesus. And then tinanong siya, ano ba ang gusto mong mangyari? Sumagot yung bulag, gusto ko pong makakita. At ito po yung verse na pag-uusapan natin ngayon. Sabi po sa Marcos 10:52, at sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Simple lang po ang punto natin ngayon. Okay? Tandaan niyo po ito. Number one, faith that cries out, kahit pinapasilence ka ng iba, ay marireward. Sabi po niya, Jesus, Son of David, maawa kayo sa akin. Nag-appeal siya sa karakter ng Diyos, ni Jesus, na maawain at mapagmahal. Yung mga tao sa paligid niya, tumahimik ka, nakakahiya, isa kang bulag, diyan ka lang. Pero mas pinili niyang makinig kay Jesus kaysa sa sigaw ng mga tao. Kaya po mag-ingat tayo sa social media, no? Maraming mga tao magbibigay ng opinyon, maraming tao magbibigay ng kanilang haka-haka tungkol sa pananampalataya mo, pero ikaw ba, nakakarinig ka ba directly kay Jesus? At the end of the day, opinions will be aired sa social media, napakamura lang mag-post, wala ngang bayad. Kung may internet ka, ibig sabihin, kaya mag-post ng kahit ano. But if you are true to your relationship with God, right? Kung gusto mo rin ng breakthrough, kailangan mas malakas ang boses ng pananampalataya mo sa Diyos kaysa sa boses of discouragement ng mga kung sino-sino sa labas. Pangalawa, faith that leaves everything behind to come to Jesus. Tinapon po niya kasi yung kanyang cloak, yung kanyang tibabal. Nung sinabi ng mga tao, oh, bulag, tinatawag ka na. Alam mo, ginawa po niya, kanyang tibabal, tinapon niya, tumalon siya at kinapakapa niya kung saan yung boses ni Jesus. Ang balabal po ay protection, identity, lalagyan ng mga limos, pero willing siyang iwanan lahat to dahil nasumpungan na niya si Jesus. Ano ang mga kailangan mong itapon na pabigat sa buhay mo na pinangahawakan mo bilang protection, bilang sense of identity mo, bilang sense of provision mo na kailangan mong iwanan kasi nakakasagabal yan sa pagtakbo mo palapit kay Jesus. May mga ginagawa ka bang illegal at immoral sa negosyo mo na paglinggo, ayaw mo magsimba dahil alam mong meron ka na naman pagdanakaw na ginawa sa pandaraya sa tax. Ano yung mga kaaway mo, mga hindi mo mapatawad? Yung mga pinagpapapanood mo malalaswa sa TV, sa telepono mo, kaya nahirapan ka magbasa ng Biblia dahil yung same eyes na ginagamit mo, supposed to be pagbabasa ng Biblia, ginagamit mo sa mga malalaswang mga panoorin at mga malalaswang litrato. Mag-ingat tayo. Ano yung tinatawag ni Jesus sa atin na tanggalin upang tayo makatakbo papunta sa Kanya? And lastly, before we pray, faith that receives healing follows Jesus. Ito po nagkakatalo madalas. Nagdasal tayo, nakuha natin yung sagot, pero kinalimutan mo na si Jesus. Nagkalimutan na, pre. Binigay sa iyo yung provision, lumaki negosyo, natuto kang mag-golf. Paglinggo, hindi ka na nagsisimba, puro golf ka na lang dahil gusto mong palaki negosyo mo. Mag-ingat tayo. Focus on the provider more than the provision. Focus on the healer more than the healing. Hindi yung pag natanggap ang healing, nakalimutan yung healer. Kaya po again, sumunod tayo kay Jesus because ultimately, yan ang gusto niya, makasama tayo habang
buhay. Kaya again, I want to encourage everyone sa Marcos 10:52, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod siya kay Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, mahirap po yung naging kalagayan ng bulag na to. Isa po siyang adult, so matagal siyang bulag, hindi nakakakita, and yet hindi yon nakasagabal na makita niya with the eyes of faith ang tunay na Diyos. Lord, kami nga, karamihan dito may mata na physical, pero hindi nakikita ang tunay na Diyos. Marami kaming maliliit na Diyos na sinasamba, pera, karangyaan, pagiging makasarili, kapangyarihan. So Lord, itong maliliit na Diyos na to, kailangan namin tanggalin itong idolatry na to upang makita namin ang totoo at nag-iisang Diyos. Tulungan mo kami, Lord God, with the eyes of faith, katulad ni Bartimaeus. And then kami, Lord, ay susunod sa iyo for the rest of our life. In Jesus' name, Amen. Amen. And Lord, muli po sa araw na ito, we say thank you. Salamat po. Salamat po sa biyayang ito na pagkikinig sa napakagandang aral inihatid ni Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi and always bless his mission. At alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig na nag-aabang po sa magandang balitang inihahatid ng segment na ito. In Jesus' name, we pray. Amen. Thank you, Lord. And thank you, Brad Jeff. Salamat na marami sa iyong sakripisyo sa ating programa at paghatid nga ng inspirasyon. Marami na po ngayon ang sasabak na sa hamon ng hanap buhay today. Brad Jeff, bukas ay Friday na. Aba, isang linggo na lang after nun. Ay! Birthday ko na. Ganyan na Excited na ako sa regalo ni Chacha. Naku Hindi ko naman. tinanggap- Huwag Hindi ka ko tinanggap mag-alala. yung regalo niya ng Pasko't Bagong Taon. Sabi ko, Cha, ipunin mo lang sa Huwag ka birthday. mag-alala, Pastor. Pinaghahandaan ko na. That's my Chacha. Pinaghahandaan ko na kung paano kita babatiin ang happy birthday. Yung bati naman pa rin eh. pala. Ako naman ay maawitan mo lang, okay na sa akin ng happy birthday. Kahit Okay anong na. song pa yan, i-request mo na agad. Okay. Sige. So Brad, we'll catch you again tomorrow. Thank you very much. Thank you, Ate Nessa Escobar ng National Kidney Institute. Thank you for tuning in always. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating pa rin pong The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo